And for the record, ang nakasakay... Sino yung nakasakay? Nakikita niyo ba? Opo. Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico? Yan po yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. Election ba yan? Yes po. And for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isubpoena tayo. This is a very simple matter kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Di ba? Does that mean that you will announce it? Di ba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba? Na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter except for the economy during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kong Hun, Jervil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito Bahay niyo ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulfo. Meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay? Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po hindi naman po puno. Doon po namin nilalagay yung mga paper bag po. Para kanino? Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin. Then pagka yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun. Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga dala-dala ninyong mga naka-paper bag? Yun po. Nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila. Dahil kabisado ninyo yung mga dala-dala ninyong paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga dala-dala ninyong paper bag. Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po. Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta? Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes. Sino pa? Sa akin po, yun lang po ang nabigyan. Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera? Yes, Your Honor. Ako naman po ang
nagpipick up weekly doon sa 20th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Top Orly Gotesa, si PR Joey de Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Joey de Guzman din po. Teka muna, cabinet secretary, pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun? Yes sir, kasi PR media niya si Joey de Guzman sir. At pagkatapos kong mag-duty doon sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko, kay Ma'am Mylene Arco. Ang pumalit sa akin naman si Tap Taverdo, which is the same activity pa rin sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey Guzman para sa media po. So, ang binibigyan ninyo ay yung media. Yes, Your Honor. Hindi, ang tinatanong ko, cabinet, secretaries. Sino pa, maliban sa sinabi ni ng isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama? Yes, Your Honor. Tama po. Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron, Opo, Your Honor, si Yosik Bunuan po. 8 malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tiksay at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa ano yun. Thank you. kanina, Tori Baligod, merong sasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi muna natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, kasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, sa Team AEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo. Kapareho rin. Yes, Your Honor. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or
selective justice. Because lumalabas dito, magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses. At sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi, no? Alright mga kababayan, nakakagulat talaga tong mga revelasyon ngayong araw na to na nangyayari po ngayon dito po sa flood control hearing ng Blue Ribbon Committee, no? At itong mga binanggit ng 18 ex-Marines na mga pangalan ay grabe, no? Kaya pala itong mga tao din na to is the same people na maingay, no? Pagdating dito sa mga nangyayaring katulad niya sa impeachment ni VP Sara Duterte, pero tahimik sa usapin ng flood control. So ito allegedly mga kababayan, ito yung mga nakatanggap daw di umano ng pera, no? Yung mga mali-maletang pera mga kababayan, grabe. Nangingilabot ako habang pinakikinggan ko yung salaysay no ng 18 ex-Marines. So again mga kababayan, na itong kanilang mga binibigay ng salaysay ay under oath po ito Just in case mga kababayan na mapatunayan na sila ay nagsisinungaling, sila po ay mananagot sa mata ng batas. Pero noon at ngayon mga kababayan, wala naman pong pinagbago sa kanilang paninindigan at matapang po silang humaharap ngayon sa taong bayan upang ibigay nila yung kanilang salaysay at kanilang mga nalalaman patungkol po sa nangyaring pagde-distribute ng di umano'y mali-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad dyan sa gobyerno. So nakakalungkot mga kababayan kasi maging itong ilan sa mga senador na ipinakita kanina dito sa flash screen, no, na maililink natin. Alam naman po kasi natin na si Saldico po kasi mga kababayan ay isa po sa mga pinangalanan o matunog yung pangalan pagdating dito sa usaping flood control scandal, no? At itong mga senador, mga kababayan, actually hindi naman natin pwede kasi kagad na anuhan kagad sila kasi wala pa naman judgment, 'di ba? Pero isa sila sa mga taong ngayon ay maililink, no, dito sa usapin ng mali-maletang pera. Grabe mga kababayan, and even si Senator Erwin Tulfo na pinaghihinalaan di umano ito ay sa kanila nanggaling about sa human trafficking, no, na ewan ko mga kababayan, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman, magagalit o naiinis at nagugulat, no, sa mga naging pahayag ng 18 ex-Marines. Actually, yung sinasabi nga ni Attorney Balicod na hindi lahat ng kanilang ibinigay na salaysay ay buo yun So talagang nag-reserve sila at tinira talaga nila kasi alam nila yung mangyayari siguro So tama ang ginawa nito ni Attorney Balicod na hindi mo ilahat o idetalye lahat ng iyong nalalaman dahil kung hindi ka kumpiyansa dun sa venue na pagdadalahan nito, kagaya ng nangyari nung nakaraan na iba pa yung namumuno sa Blue Ribbon Committee, no? At talagang nakakalungkot at nakakagalit, no, yung mga pinangalanan nitong mga 18 ex-Marines na nakatanggap di umano ng pera at kung paano nila dinideliver yung mga pera. Imagine ninyo, pera natin yun, pera ng taong bayan yun. Tapos sila nagpapakasasa, no? Hindi kasi walang aamin 'di ba? Wala naman aamin nito mga kababayan. Kaya kinakailangan talaga ng matibay na ebidensya upang patunayan yung kanilang mga binitawang mga aligasyon. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, paano nyo pagtitibayin itong mga naging salaysay ninyo? So handa naman daw ang kampo ng 18 ex-Marines na mag-provide, no, para mapagtibay itong kanilang mga binitawang salaysay. Nakakalungkot mga kababayan. Kasi biruin ninyo, kaya pala na pinipigilan itong Blue Ribbon Committee na mag-umpisa ng flood control scandal dahil pala yung iba sa kanila ay mapapangalanan or madadawit, 'di ba? So eto kahit sabihin nating chismis o allegation pa lang at hindi pa napapatunayan, malaking bagay yung pagbibigay ng salaysay lalo na under oath itong mga 18 ex-Marines sa kanilang mga sasabihin dyan dahil mananagot sila sa batas kung sila ay gumagawa ng kwento. Okay? So yun lang yung ating panghahawakan dun mga kababayan, na yung kanilang mga bibitawang salita, lahat ng kanilang magiging pahayag dyan ay recorded yan at under oath. Kaya
mas mabigat ngayon yung kanilang mga sasabihin at ilalahad sa publiko. So nakakalungkot lang mga kababayan na imbis na ang mga senador natin ay nagkakaisa pagdating dito sa usapin ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, tila nahahati, no? Ayun pala, mga kababayan, yung iba dito sa kanila ay maidadawit dito sa problemang ito. Kaya mga kababayan, kailangan natin alamin kung ano yung katotohanan kasi sa ngayon ito ay mga aligasyon pa lamang at hindi pa mapapatunayan, no, at kinakailangan pang pagtibayin talaga upang nang sa ganun ay masabi talaga natin na sila talaga ang salarin at may dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay na to. Sana makarating tayo sa time na talagang mapanagot na yung mga tunay na nagkasala dito sa malawakang pagnanakaw sa ating bansa. So again mga kababayan, nakakagulat itong nangyaring unang pagdinig dito sa Blue Ribbon Committee, yung pag-resume, no, sa pag-iimbestiga. At sabi nga ni Senator Marcoleta, no, wag kukurap o parang walang kukurap ba yun? Na sinabi niya na baka ito na nga daw yung huling pagkakataon na manaig yung katotohanan at ngayon lang mangyayari ulit yung kung saan patungo ang ating bansa. So imagine mga pangalan, yung mga dinrap name ng mga to ay hindi biro. Ito ay mga nasa active service pa. Yung iba umalis na, nag-resign na. So again mga kababayan, marami pang mga dapat tayong abangang mga pasabog patungkol dito at hindi lamang po, no, issue ng flood control ang problema natin at dapat ito talaga ay masolusyonan at matugunan dahil walang magandang maidudulot itong pagkakaroon ng korap na bansa dahil ito ang magpapahirap sa ating bansa at sa mamamayang Pilipino na talagang, alam nyo yun, ang talagang makakaramdam nito ng matinding epekto is yung mga maralita, yung mga ordinaryong Pilipino na namumuhay ng normal. No, hindi naman mararamdaman to ng mga elitista, ng mga mayayaman, mga nasa kapangyarihan dahil sila mismo ang nakikinabang. Pero tayo na simpleng mamamayan na grabe, no, hirap na yung buhay, mas lalo pang humihirap na dapat ang ating gobyerno yung humahalili sa atin at nagdadala sa atin sa kasaganahan. Pero all of the sudden, ganito yung mangyayari natin, madidiscover natin na yung pera pala ng taong bayan ay binubulusan ng iilang individual lang dyan sa gobyerno, which is yun yung nakakagalit mga kababayan. At karapatan natin bilang isang mamamayang Pilipino yung mag-observe, no? So dito sa ating mga naririnig, I encourage yung mga kababayan na magsarili kayo ng research, mag-aral kayo, manood kayo, hindi lang sa iisang tao o media. So alamin nyo yung katotohanan, huwag kayo agad maniniwala sa mga lumalabas na mga balita kasi talaga ngayon nakakaano talaga parang malilito ka talaga sa mga lumalabas sa social media, sa mainstream media, kagaya ngayon na nagsalita itong si Senator Win Gatchalian na in-invite niya nga itong si John Vic Remulla para mapanatili yung seguridad dyan sa Senado, which is kung gano'n naman yung purpose niya, wala namang problema doon. Okay yon na ipatupad ang peace and order, maging maayos at smooth yung mangyayari dyan sa Senado. Okay yun pero yung kanina na nasaksihan ninyo na nagkagitgitan o nagtutulakan dun sa camera, ang hirap nun i-justify na sabihin mo na hindi ka nakipagtulakan at ikaw ay pauwi lamang. So ayun kasi yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla na siya ay pauwi tapos parang hindi siya makalabas ata, something like that. Pero according naman kay Senator Pia Cayetano, ibang-iba, no, hindi ganun yung nangyari dahil talagang nanindigan siya na parang hinarangan nga siya at pinipigilan na makapasok sa opisina. So ano man yung nasa likod ng kwento na ito, kayo na lang yung mag-judge kung ano yung sa tingin ninyo ano yung nangyari dun sa video na yun kasi talagang available yan sa mga mainstream media, sa social media kung ano yung nangyari. Pero dito about sa Blue Ribbon Committee, itong unang kanilang hearing, talagang grabe, nakakapangilabot yung mga pinangalan ng tao dyan at kinakailangan talaga nating malaman kung ito ba ay talagang may katotohanan, no, dahil hindi naman magsasalita at hindi mag-under oath itong mga 18 ex-Marines na to kung talagang
hindi sila naniniwala at naninindigan sa kanilang nalalaman. So again mga kababayan, nasa sa atin ang ang ating pagpapasya kung sino bang paniniwalaan natin o hindi. Pero sa ngalan ng batas, no, sana mapatunayan at mabigyan ng justice itong nangyari sa kaban ng bayan at mapanagod talaga yung tunay na mga salarin dito sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Again mga kababayan, comment down below kung ano yung opinion ninyo tungkol dito sa ating narinig na pagdinig at panoorin nyo yung kabuuang hearing, no, sa mga Facebook page ni Attorney Marcoleta, Senator Attorney Marcoleta at si Attorney Alan Peter Cayetano na ating Senate President ngayon at etong kay Senadora Amy Marcos, no, sila ay may mga live about dito sa nangyaring investigasyon kasi yung website po daw ng Senate ay nagkakaroon ng problema, no. May mga interruption. Actually, dito din sa kanilang live, medyo choppy din yung microphone nila. Medyo napuputol din eh. Hindi ko alam kung maayos ba yung microphone nila. Bakit minsan grounded or mahina. Hindi natin maintindihan. Samantalang sa ibang mga pagdinig naman, hindi naman natin na i-encounter yung ganito. Clear yung boses. So, ayan. Again, nasa inyong mga kamayan, mga kababayan at pag-iisip kung ano yung inyong paniniwala. Basta tayo, nabubuhay tayo dito sa bansang may demokrasya at tatanggapin natin kung ano man yung inyong pananaw, no, prinsipyo at maging healthy lang tayo sa discussion, no. So again mga kababayan, comment down below kung ano yung opinion nyo tungkol dito sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing o probe about dito sa Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga sa flood control scandal. So muli maraming salamat po sa inyong lahat.